nakakasawa ang mga pangako. Nakakapagod din ang maghintay. Ang mga pangakong laging napapako, sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hostesya, lalo't bansa ay hawak lang ng iilan. Nag-people power one, nag-people power two. Ang buhay natin di pa rin nagbabago. Nag-people power one, nag-people power two. Magandang umaga po muli. Ngayon po ay Monday, November 6, first Monday of the month. Ilang tulog na lang. 48 days po ay Pasko na naman. Kaya dun sa mga ninong at ninang, pwede na pong mag-ipon. Kung noong January 2023 ay napag-ipon na po para sa ating mga inaanak, ngayon ho ay pwede pa. At abang-abang, syempre, ang mga inaanak ay tradisyon, kulturang Pilipino na pagsasapit ang Pasko at bagong taon. Naandyan yung ating mga inaanak, yung mga mahal sa buhay na bumabati at nagmamano lagi sa mga ninong at ninang. Kanimang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Panawagan po kung sino man daw po ang nakakakita nitong wallet ni Neljon Vergara na nawala sa may Barangay Lumang Bayan. Kulay black po yung wallet. Ang niya po, ang mungkahi niya ay maibalik kahit yung kanyang mga IDs. Yung PWID, voters ID, at kung ano-ano pa mo. Kung may pera man daw po at nahihiya ng isauli, dahil kung nagastos yung perang laman, hindi ho natin alam kung magkano yung pera. Pwede naman kung nahihiya po kayo, nakakaawa naman kasi ho yung bata. PWD nga ho. Pakisauli na lang po, kahit po sa akin, sa akin ho, doon sa aming bahay, sa Barangay Lumang Bayan. Pangharang sa tangke. Itong batang ito ho, may sakit ho kasi itong parang, yung parang epileptic siya. Nung time kasi po ni former Vice Mayor Robert Paras, ni Sir Robert Paras, ito po yung nagmiminti na dati. Yan, sina Madam Marie Paras, Bueno Paras, sila yung nagmiminta na doon sa bata para sa gastusin monthly. Ngayon ang nangyari, medyo binata na itong batang ito, si Neljon Vergara. Ang problema nga niya ho ay dinawalan nga ho ng wallet nung, after election. Kulay black na wallet po, nandun ho ang kanyang mga personal identity. Kaya kung maaari po, ay pakisauli po at kung yung pera na laman ng wallet ay nagamit, okay lang po, kahit po basta may isauli lang po yung yung mga papel doon sa kanyang wallet. Maraming salamat po. Nakakapagod din ang maghintay. Ang mga Siyempre, bati-bati muna po tayo ngayon, advance happy birthday kay Ian Mandera na Ian Tobias Mandera. Ang pagbati po ay mula sa kanyang ama po, sa kanyang lolo Dante Tobias. Happy birthday Ian Mandera. At syempre, ito lagi natin nakakaligtaan shout out daw po kay Marvin Labay, sabi ni Sir Butch Gyang ng Barangay Ibaba West. At congrats na rin nga po pala sa lahat ng mga nagwagi
nitong nagdaang barangay at SK election. Congrats po sa barangay kay Kapitana Tessie Zamora ng Barangay Ibabais. Mukhang dito sa lungsod ay ito yung barangay na sobrang dikit yung laban. May sulong lamang. Kasi lamang lang ho ng tatlong boto. Itong yung dating nakalaban niya ay yung dating last termer Barangay Captain Martinez sa Bebais. At ito naman ho si Kapitana Tessie Zamora ay last term na as a konsehal ng Barangay Ibabais. Medyo dikitan po. Lumamang lang ata ng 3 boto. Good morning po kay Sir Joey Antonio na nanonood ngayon at nakikinig sa ating programang Mabuhay Mindoro. Magandang umaga po, Sir Joey Antonio. Sangga po ito ngayon. Nasangga si Sir Joey ngayon. Alam ko sa San Vicente ito nakahimpil lagi-lagi. Pero lagalag din itong itong kaibigan natin ito. Good morning po, Sir Joey Antonio. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. At good morning din po kay Sir Pogs Makatangay III ng saan bang department ito ngayon sa bayan ng Nauhan. Good morning, Sir Pogs. Sana'y lagi kang ligtas. At ingat-ingat lagi dahil lumalaki ang katawan, tumataba. Parang ang samang pakinggan tumataba. Mainit ang panahon. Ito, bahagi ng climate change. Mula pa nung sinasabi nga natin, 1983 pa, ay may mga pag-aaral na. Pero ito ngayon ay nararamdaman na ng sanlibutan, particular yung mga bayan, yung mga bansa na nasa third world country ay sobra yung lala na nararamdaman. Kasi nga alam naman natin na doon sa mga third world country na mga bansa nandito po yung samot-saring mga minahan, yung lahat ng mga pang-aabuso ng ibang mga mayayamang bansa sa kapwa niya mga bansa. Mas ang sinasalanta po talaga ay yung mga bansa na nandun ang maraming minahan. Ang karanasan natin kahit dito sa Pilipinas ay yung talamak na mga pagbaha na nagaganap sa atin, landslide, na kumikitil na ng buhay ng halos libong buhay na at kabuhayan sa ating bansa. Nakakapagod din ang Yo, nasa house po si Sir Joey. Salamat po, Sir Joey, sa inyong panonood. Kung may mga comment po, handa po namin tanggapin lahat yan. At kung may ilan kayo mga pagbati, ay babatiin ho natin lahat yan. Kung medyo lumabo ang mata at hindi na next Wednesday, may programa rin ho tayo ulit dito sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Ng ilan. Nagkaroon na po uli ng yung fishing ban, nag-start yung anong tawag dito? Yung close season, sinasabi nga dati, yung close season na bawal ang pangingisda starting November hanggang January 2024. Ang kadahilanan daw po ay una, yung ilang mga isda kailangan paramihin. Ito po kasi yung mga month na nangingitlog yung ating mga at nagpaparami yung ating mga isda sa ating mga karagatan. Kagaya po siguro nung galunggong, dunpilas, manamsi, yung mga isda po na lagi-lagi nating nakikita sa pangapalengke. Pero bawal po ngayon, starting po nung November hanggang January 2024, bawal po mangisda na ang huhulihin ay itong mga klase ng isda na ito. Ang tanong nga po natin, paano yung halimbawa, yung mga lapu-lapu, yung mga yellowfin, yung mga blue marlin, pwede po ba yun? Pwedeng hulihin. Ngayon, ang problema po natin, makakabili kaya naman yung mga pangkaraniwang mga mamamayan ng presyohan nitong mga mamahaling isda na ito. Kahit nga po tayo, pag tayo bibili ng mga yung Don Pilas o kaya yung manamsi na pinakamura na
sa palengke na makikita natin, pakalakalahati pa rin ho tayo kasi kuminsan yung Don Pilaso umaabot ng 120 hanggang 150 ang kilo. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang Natatakot ho tayo na ano ba, mayroon bang paghahanda sa sinasabi nating ganitong close season para sa mga mangingisda. Lagi-lagi yan, tagal na po nating sinasabi yan dapat may mga alternatibong kabuhayan, may mga livelihood program ang gobyerno para sa mga mangingisda pagdarating itong ganitong mga close season panahon na bawal ang pangingisda dahil nga ang mandato ay pinararami ito yung mga time, yung mga month na nangingitlog at naglalabas ang similya itong mga isda na ito. Ngayon, ano po ba ang alternatibong kabuhayan na maiibigay natin sa mga kapatid nating mga mangingisda sa buwan na ito na hindi sila pwedeng mangisda. Ngayon, anong kabuhayan ang pwede nating alternatibong ayuda? November, December, January, almost 3 months po yan na walang kita itong mga kapatid nating mga mangingisda. Good morning po kay Sir Bong Borgunyo. Watching Democratic Republic of Libis, Slovakia. Nakakapagod Magandang umaga, sir. Sir Bong Borgunyo ng Barangay Libis. pangakong laging Ito po yung ating sinusubay. Ito ho yung kaibigan natin na minsan lang ho ito mag-post pero may bagay. Yun yung sinasabi ho natin na may mga tao na hindi umiimik social media, kahit sa mga kwentuhan, pero sa oras na nag-post ay inaabangan ng kanyang mga followers. Good morning, Sir Bong Borgunyo ng Barangay Ibaba, Libis. ilan. Next next Saturday or Sunday abangan nyo po yung picture po namin ni Sir Ed Mancera. Dun sa sinasabi ho namin, yun sa programa namin saktong-sakto lang, na mas ang focus namin po ay dun sa mga agribusiness ng ilang mga kaibigan natin at mga ilang kilalang tao dito sa ating lalawigan. Try po namin na next Saturday or Sunday ma-interview namin itong yung dating Vice Mayor, Engineer Hil Ramirez. Kasi yung ilang nakikita nating business ngayon ng inhinyerong ito parang yung sa palaisdaan po. Maganda kasi yung venue, maganda yung lugar niya dito sa part ng Baruyan. Kaya tingnan po natin kung bakante ang ating engineer, Engineer Hil Ramirez sa mga araw na ito, this week, kung may interview natin at mahugutan din, makuhanan din natin ng kaalaman hinggil sa pag-aalaga niya dito sa ilang mga yung sinasabi niya mga palaisdaan or kung ano pa mang laman ng kanyang palaisdaan. Kasi may kailangan kasi nating i-feature din sa ating sa ating programang saktong-sakto lang every Saturday and Sunday 9 to 10 AM. Yung mga ganung tipo ng pag-unlad ng ilang mga individual na tao na may pakinabang, hindi lang yung personal, may pakinabang din yung ilang mga tao doon sa kanyang negosyo. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Alam natin na itong si Engineer Hil Ramirez, dating Vice Mayor, matagal-tagal din ito sa posisyon bilang lingkod bayan, hasta konsehal ng bayan hanggang sa naging kapitan pala muna na pinakabatang kapitan ng Barangay Biga at naging konsehal ng bayan at naging vice mayor ng lungsod ng Calapan. Yung paglilingkod niya sa mga mamamayan ng Calapeño ay lubos na sabi nga niya tama na yun, lubos na yung kanyang paglilingkod. Pero syempre
may mga comparison po kasi yung mga tao na lalo pa yung mga tao na nung time na kasama ninyo, syempre may mga comparison dun sa mga nagdaang administrasyon at yung mga bagong administrasyon sa kasalukuyan. Kaya hindi po natin mawawala yung ganong mandato ng tao sa atin ay kung tuloy-tuloy yung paglilingkod ay bakit kung maganda-baga na ang ginagawa sa mga mamamayan at sa bayan ay bakit baga hindi kahit baga yan ay ugatan na sa larangan ng paglilingkod, sa larangan ng politika, mainam pa rin po natin na dinggin yung kahilingan ng mga mamamayan. Kasi yung sinasabi ko nga pong comparison, masarap ikumpara kung talaga may nagawang mabuti. Kumpara sa ikukumpara ka dun sa mga posisyon din na pinagdaanan mo na hindi halos maabot. Kung ikumpara doon sa nung ikaw ang nanunungkulan as lingkod bayan ng iyong bayan. Hirap ang hustisya. Kaya sabi nga, mahirap din talaga sa mga sa politiko, no? Kasi ang kahit tayo naman dito sa ating programa, tayo naman syempre sabi nga nitong si Sir Bong Borgunyo, naniniwala tayo na may pagbabago pa din. Kaya pang magbago, kaya pang baguhin. Although itong nagdaang barangay at SK election, may ilang mga barangay na parang hindi matanggap. Then mismo ng taong bayan nila, ng mga kabarangay nila, yung mga pangyayari, ganun pa man, tingnan ho natin yung 2 years na panunungkulan nitong mga barangay at SK nananalo sa ating mga barangay. Mahina daw ang signal, sabi ni Sir Joey. Mukhang ganyan nga po uli ngayon, pahina-hina ang signal uli. Anyway po, yun yung sinasabi, mahina na naman po daw ang signal. Sino nga ba ang nagpanawagan doon? Ito si Sir Bong Borgunyo, na magkaroon ng investigasyon, sabi nga niya Sir Bong Borgunyo, magkaroon ng parang doon sa paghina nitong PLDT, di ba? Tandaan nyo na tuloy ang pagbabayad natin, sobra namang sama ng serbisyo na kailangan mabigyan pansin ng sangguniang panglungsod. Sabi ni Sir Borgunyo yan, ni Sir Bong, kailangan siguro na para malaman din ng mga mamayan kung kasi tuloy ang bayad mo ng monthly diyan sa PLDT mo na mahina naman ng signal nga at iba-iba ng signal. Ito ba ay refundable? Pwede ba itong kasi ang dali nila magputol. Pag hindi ka nakabayad, putol agad, paano ang tingnan natin yung proposal nitong si Sir Bong Borgunyo. Kung didinggin ito yung sinasabi ho nga natin na minsan lang po itong mag-post sa kanya sa social media, sa kanyang sa kanyang Facebook account. May bagay. Tuloy-tuloy lang po yan. Tuloy-tuloy lang, Sir Bong. Yung mga ganyan diskarte. Nakakatuwa. Nakukuhanan din po ng aral. Good morning po. Good morning kay Baraya Rosette Austria Tobias na nanonood sa atin dyan sa Barangay Lumang Bayan. At syempre po sa Tobias family dyan sa Santa Rosa, Baco. Santa Rosa 1-2 Baco, Municipality of Baco. Magandang umaga po sa inyo sa Tobias family at sa Makaraig family. Magandang umaga po sa inyo. Pangako, nakakapagod din ang maghintay. At syempre, hindi natin makakalimutan yung Barangay Police at BNSBHW dyan sa Barangay Lumang Bayan. Barangay Lumang Bayan, Calapan City. Yan, sa Barangay Lumang Bayan, maganda rin ang laban.
parang sa karanasan ngayon din lamang nagkadikitan yung labanan sa barangay captain. Although kakaunti ang bumoto sa barangay captain, sa konsehal naman ho ay tama naman, medyo mas malaki ang boto ng mga mamayan ng barangay Lumang Bayan sa mga konsehal kumpara sa barangay captain. Almost 1 plus lang, 1.6 ba, 1.7 yung vote cash doon sa sa barangay captain. Pero sa mga councilor, umabot ng almost 2.6, 2.7, Kaya minsan tinatanong ng mga tao, ng barangay Lumang Bayan, nasa na yung natitira, ano nangyari doon sa almost 800 na nawalang boto. Kasi ang ating analisa ay siguro yung mga mamayan ay bumoto lang sa konsehal. Sa barangay captain, hindi na sila gasinong bumoto. Kaya medyo dikit yung laban, almost 100 plus ata yung lamang nito ngayon ni Kapitana Rowena Malyari dito kay dating konsehal Biner Herrera. Sinasarili lamang ng mga Pagbati daw po, sabi ni Mami Seth Austria Tobias ng happy birthday. Advance happy birthday sa November 8 kay Ian Tobias Bandera. Ay nabati ko na yan kanina pa. Yon, happy birthday. Happy birthday kay Ian Tobias Mandera. Itong mga Manderang ito, taga Romblon ito eh. habang nag-aabang Sa issue ng mining, maganda rin kakwentuhan itong mga itong mga kaibigan natin dito sa Romblon, na imagine mo, mayaman naman nga talaga yung kanilang bayan, yung Romblon, mayaman sa yamang dagat, kahit sa mayaman yung kanilang lupa para sa sakahan at sa pag-aalaga ng mga paghayupan, yung klima doon. Pero limitado pa rin, ibig sabihin, kakaunti pa rin yung nakakaangat at kontrolado sa usapin ng politika ng iilan, yung kanilang bayan. habang nag-aabang ang mga puwetre. Anyway, dati naman sa Mindoro, gayan din, Oriental Occidental, limitado sa ilang mga pangalan sa politika yung ating lalawigan. Pero ngayon, iba-iba na sumusulpot, hindi mo nga akalain na dati kasi ang kilala mo lang talaga dito, mga Hokson, Umali, Valencia, Laido, ano pang mga apelyido? Ang kilala na dati natin dito, mga Kweto, pero ngayon, nagbabago rin talaga, Nagbabago ba o nananawa na rin ang tao? Maraming salamat daw po, sabi ng Tobias family sa greetings na pinagkaloob ng MIV4 online radio sa Pilipinas. Thank you din po. Thank you sa inyong panonood. Laging napapako sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa. Ngayon po bago na uli yung Secretary ng Department of Agriculture sa katauhan ni Francisco Laurel Jr. Tingnan natin po yung setup kasi parang ang in-appoint po ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon itong si Francisco Chu Laurel Jr. Dikit daw ho ito sa usapin ng agrikultura at saka sa mga pangisdaan, Pero ang binabanggit nga po ay may sinasabi yung ilang kongresista parang bayad utang. Bayad utang para daw dun po sa campaign contribution nitong si Secretary Francisco Laurel Jr. ng Department of Agriculture. Anyway, tingnan din po natin ang kailangan sigurong gawin ngayon ng bagong secretary ng Department of Agriculture ay ipatawag lahat
yung kalaban man o kakampi. Kasi ang hirap po na ipapatawag mo lang ay yung oo lang ng oo sa iyo. Patawag mo rin yung mga yung mga kalaban mo. Halimbawa, sa usapin ng agrikultura, patawag mo sino ba? Si Danny Ramos ng KMP. Sa usapin ng pamalakaya, sa usapin ng pangisdaan, ipatawag mo yung chairperson ng pamalakaya. Para hindi makaisang panig. Para lahat pinakikinggan natin at doon sa kung ano yung hinaing ng sektor na yan ng pangisdaan at saka ng sakahan. Makita natin kung paano natin pagtatama-tamaan yung problema. Ang hirap po kasi na magpapatawag tayo, pupulungin natin ang sektor ng pangisdaan at sektor ng pagsasaka. Ang kausap natin umuo lang ng umuo, Maganda nung makapagbigay ng panibago at mga bagong idea para sa ikaunlad ng agrikultura at industriya ng pangisdaan. Good morning po kay Sir Khalil Gebran Dris Beron ng Barangay Wawa, Calapan City. Alam ko itong taong ito may jet lag pa ito kasi kahapon ho ay binyag ng kanyang pamangkin dito sa may barangay na Coco. Siguro may jet lag pa ito. Ito baka may bahaw ito si Sir Khalil Gebran Dris Beron. Kahit nag-EDSA 3, kahit mag-EDSA 4, ang buhay natin. Tsaka alam ko ito si Tita Nor Humig Beron. Alam ko palis ata. Ito kailan ba ang alis nitong ni Tita Nor? November 7 ba o bukas? Yon, ingat sa biyahe at sana po ay makabalik muli din sa bansang Pilipinas. Kasi ito sa Sweden ata ito naka-stay. Ngayon itong si Norminda Humig Beron. Ingat po lagi sa biyahe. Nakakapagod din ang maghintay. Ang mga pangakong laging At syempre, good morning kay Sir Julius Marasigan na lagi nating nakakasama at napapakinggan sa kwentuhan. Magandang umaga sa iyo, Sir Julius Marasigan. Yon, sabi nitong si Nel John Vergara, paki-announce naman po nung nawawala akong wallet. Oo, Totoy. Nabanggit na natin dito kanina sa ating programa. Ayun, umuli po ako, kung sino man po ang nakakakita nung wallet na kulay black ni Nel John Vergara dito sa Barangay Lumang Bayan. Pakisauli po kung naiiya po kayo dahil nga nagastos nyo na yung laman ng pera. Hindi ko alam kung magkano yung perang laman. Kung maaari, sa uli nyo lang po doon kay Aling Norma Clergo o kaya ho ay kay Aris Clergo. Pakisauli na lang po. At wala po, basta may sauli lang po kasi napakahalaga po nung laman. Mga identification card nung bata, ni Nel John. Kung sino man po nakakita, ay pakisauli po sa Clergo's Residence. Diyan po kina Lola Norma Clergo. Maraming salamat po kung may isauli. natin ang lahat ng hirap. Kala ko kasi Nel John nakita na kasi may parang may nag-chat ata sa nung isang araw na sinasabi yung kulay black na wallet. Kala ko nakita na yung pala, hindi pa. Pero option kung hindi mo talaga makita this week at wala magsauli, kumuha ka na lang ang affidavit of loss. Tapos kumuha ka na ulit ng iyong PWD ID, tapos yung iyong barangay, ano pa ang mga kailangan mo, anong mga ID na nawawala doon. Kailangan mo kasi ng affidavit of loss kasi baka magamit din yan yung wallet mo sa kung ano pa man, May mga ganyan kasi mga pangyayari na nadukutan, nawalan. Hindi man nadukutan o nawala yung wallet. Kasi kailangan kung may nawala kang mga identification card or paper, kailangan mo pa rin kagyat magpagawa ng affidavit of loss sa abogado, para kung ano man nagamitin na nakakita
sa kasamaan o sa isang crime, sa isang krimen, yung iyong mga pagkakakilanlan, may mga papangahawakan ka na isang abogado na humingi ka, nagpagawa ka ng affidavit of loss doon sa iyong mga bagay na nawawala sa iyo. Pero sabi nga ni Consel J. Montero, pagawa na lang, Tutoy. Huwag mo na masyadong isipin. Kung basta, hintay-hintay natin. This week nga, sabi ko nga sa iyo, kota natin, ngayong week na ito, kung hindi pa rin isauli yung wallet, pagawa na tayo ng affidavit of loss. At alam naman ni yan, pagpasama ka lang kay Consel J. Montero. Bagong Consel J. Montero ng Barangay Lumang Bayan. Ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power tayo ang talo. Hanggat hindi tayo Siyempre, good morning din po kay Boss Kevin, Dris Mendoza. Ewan ko kung nasan ngayon ito si Kevin. Alam ko ito nasa kahapon ba dumali ito sa sa binyagan ng kanyang pamangkin. nakakasawa. Ito hindi na itong batang ito talagang maalam din talaga yung malaking pagbabago dun sa una nilimitan mo ang pag-iinom, ang paninigarilyo, ang bisyo nilimitan mo. Nakakatulong din talaga sa kalusugan partikular at saka syempre sa isip kaya kay Boss Kevin Dris Mendoza, magandang umaga po at congrats sa iyong panalo. Sa mahirap ang Tsaka syempre kay Sir Joel Lyson Luwarca ng Barangay Panggulayan, Pinamalayan. Good morning, sir. At saka sa Ortega at Ortega de la Rosa family at sa Grangos family dyan sa Barangay Zone 3, Socorro, Oriental, Mindoro. Sir Joel, baka this coming week makasaglit tayo dyan tapos samahan mo ako doon kay Papa Doms. Yang tingnan natin yung kanyang yung agritourism niya, tingnan natin kung nag-i-improve na ba talaga yung kanyang agritourism na bahagi ng Malugay Farmers Cooperative. Siyempre, kung makakausap natin ang iyong tita Doktora Mayora ng Mayora Perez ng bayan ng Socorro, samahan mo naman ako, samahan mo kami ng ating pagsisika. Sinasarili lamang. Next po tayo Wednesday 9 to 10. Pag Monday po 10 to 11 tayo. Pag Sabado at Linggo naman po ay yung programa namin ni Sir Edman Serra, yung saktong-sakto lang. Every Saturday and Sunday 9 to 10 a.m. Tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyon. Habang Doon po sa mga bagong luklok at mga bagong halal na barangay at SK dito sa BSKE ay ano po yan, partition po para sa inyo yan. Dahil December 2025, after midterm election, ay election po ulit, barangay at SK election ulit po sa 2025 ng December. Kaya siguro galingan na po kagad yan. At dun sa mga bagong halal, medyo mga ngapapa po yan. Kaya dun sa mga bagong halal, edi paturo dun sa mga alam nating nakakaalam sa barangay. Yun yung sinasabi ko, yung agritourism na binabanggit ko. Doon po kayo magkikita sa Malugay Farmers Cooperative na meron po silang fish pond, may mga palaisdaan po sila na nasa tuktok ng bundok nakalagay. Kaya magandang mapuntahan bahagi ng programa nga namin Sir Joel,
yung saktong-sakto lang na agribusiness yung ating pagtalakay at bahagi na rin ng pag-promote ng mga produkto ng ating mga kababayan dito sa ng mga organisasyon dito sa ating lalawigan, pag-promote ng kanilang finished product at pagmamarket na rin sa merkado. Pinipicture natin yung mga organisasyon at kahit yung mga individual na tao na ang pag-unlad, ang improvement ng kanilang pang-ekonomiya, pamumuhay ay nasa pagsasaka at nasa pagsasaka at ilang pang mga negosyo. Maganda kasi ito itong Malpamco, Malugay Farmers Cooperative. Kasi dati po ito ay SPPM, Samahang Pangkabuhayan at Pangkaunlaran ng Malugay. Ngayon po, parang Malpangco, Malugay Farmers Cooperative na yung ginawa nitong si Papa Doms. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Yung ano po yung sinasabi ko yung mga nanalo, congrats po sa inyong lahat. Kung kayo ay nanalo, na feeling nyo ay marami kayong nagawa sa inyong barangay, ay higitan nyo pa po, mas higatan. Sabi nga nung ilang mga nanalong konsehal, ay hihigatan pa nila yung performance nila nung nagdaan, na panunungkulan nila. Pero dun sa mga bagong halal, ay pwede naman siguro tanong-tanong, magpaturo. Ay kayo naman ay lalado at lalaot sa ganyang lona ng lingkod bayan, ay alam nyo naman siguro kung ano yung gagawin ninyo sa inyong mga barangay. Mga sakit. At tandaan nyo po, yung 2 years, sabi nga natin yung 2 years sa panunungkulan ninyo, unang term nyo sa inyong panunungkulan, dahil December nga po, 2025, ay may barangay at SK election ulit. Sana po ay, sabi nga sa mga magsasaka, ay parang ubus kayang lakas. Ay gawin nyo na yung kung ano man ang performance na gagawin nyo sa inyong sa loob ng 2 taon sa inyong barangay. Ang sukatan po kasi niya, sabi nga nitong si Julius Alea Marasigan, ang sukatan daw ng galing ng isang barangay lingkod bayan o ng isang barangay captain ay pag sa susunod na eleksyon ay wala kang kalaban. Ibig sabihin lang daw po, sabi nitong si Sir Julius Marasigan, ibig sabihin, pare, walang lumaban sa iyo kasi maganda ang ginawa mo sa barangay mo. Mahirap yung unang term mo, tinalo ka na agad, tapos sinabayan pa nga na ang dami mong kalaban, ay parang wala ka nagawa nga sa iyong barangay nun. Tayo ang pangharap. Kaya sa mga bago, mga bagong halal ngayon, galingan din ho yan. At yan, nyo na rin, ikuan nyo na rin sa inyong mga sarili na talaga lagi challenging yan, na kahit may nagawa kang kagandahan sa iyong mga barangay, ay may lumalaban sa iyo. Kasi yan, puso-syunan din yan At saka, parang nakikita natin, parang nagmistulang partisan. Partisan itong nangyaring barangay at SK election. Kasi may ilan na talagang pinatakbo ng congressman, ng mayor, ng governor, at may mga bali-balita pa nga may mga nakaalam sa mga barangay ng mga matataas sa posisyon nung nagdaang eleksyon. Kaya, pero parang preparation daw po nila yan para sa midterm election. Mga pangako, nakakapagod din ang maghintay. Ang mga pangakong laging Paano daw po yung pinalaban din ng politiko? natitiwala ay Yun nga sir Sir Joel, preparation nila yan para doon sa midterm election. Aywan ko, sa Socorro, hindi ko maramdaman na parang non-partisan pa rin yung labanan. Pero may mga slogan dyan ako nakita sa Socorro, ng mga barangay captain na lumaban, parang hiniram ata yung slogan kay Doktora Mayora Perez, yung ilang mga slogan. At kita natin nagtagumpay naman din talaga
yung ilang mga slogan na yon. At nagtagumpay, yung nagdala ng slogan na yon, ano? Kaya siguro, ewan. Kasi nagbistulan nga pong partisan candidate yung itong partisan candidate vote, yung mga naglaban-laban dito sa atin sa ating mga sa barangay at SK election. Kasi nga ho, dala-dala ng mga politiko, dala-dala patakbo ni ganyan, pa-finance ni mayor, pa-finance ni congressman, ni governor, ni konsehal, ano. Kaya SF din, kasi ang hirap naman na pag pumasok ang midterm election, ibig sabihin, dahil nanalo ang aking barangay captain, doon sa isang barangay din, malakas na ako doon, lalaban akong mayor. Ngayon, dahil akin yung kapitan, nanalo yung kapitan dahil sa aking ayuda na pinansya, malakas na ako doon. Kalokohan po yun. Hindi ho nangyayari yan. Ang susi pa rin ho dyan ay kung ano ho talaga baga ang ipaglilingkod mo, ang gagawin mo sa iyong bayan. Tayo, may karanasan tayo na may politiko dito sa First District, ano? Unang laban niya as a congressman, wala siyang mayor, wala siyang mga barangay captain, pero nanalo. Big time yung nakalaban niya. Nung sunod na laban niya, ganun din po, ano? Parang balikatan. Although meron na siyang mayor, meron na siyang mga barangay captains na supporter, nanalo uli, ano? Pero nung dumating ho yung time na halos kanya lahat, ang mayor, ang majority ng mga barangay captains dito sa lalawigan, saka naman ho tinalo. Sa kanyon. Kaya po, ganun ho natin sukatan, ano? Hindi naman ho sukatan niya na kumo majority kanya ang barangay captain, sure win na, sure bull na panalo. Hindi naman po tayo naniniwala dyan. Kasi nga yung kinekwento ko, may mga pangyayari ho tayong ganun. Karanasan na nakita natin at nasamahan din sa kaunting panahon. Pero kung kailan dumami, yung supporter niya, mayor, barangay captain, saka naman tinalo. Samantalang nung walang supporter at mga tao lang talaga yung nagbubuyo sa kanya para lumaban, panalo. Kaya tama rin taong bayan pa rin yung mapagpasya dito sa mga halalang ito Alam niyo po ba sa Pilipinas, parang isang malaking piyesta pagsasapit ang eleksyon. At yan na lang ho yung inaabangan ng mga mamamayan. Kasi wala na po talaga no choice po talaga Tuloy-tuloy yung kahirapan, tuloy-tuloy yung inflation. Wala na po tayong dati ang iniisip ko baka nga ako parang experimental na lang sa taong bayan kasi wala na rin lang mahirap na rin lang ako ang pamumuhay ko, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Binoto ko ito, kala ko bagaling, maganda ang plataforma ng gobyerno, pero ito pa rin ang buhay ko kita ko pa rin yung pangungurap garto na lang ang gagawin ko, boboto na lang ako, swana na lamang, boboto na lang ako kahit hindi maalam. Kahit alam kong mangungurakot, kasi gayon din naman yung labanan Pero tayo, tuloy-tuloy nga po yung ating yung pag-re-educa sa mga mamamayan para dito sa mga darating pang mga halalan, Kasi ang ating pong dito, ang ating sandigan dito pa rin ay yung ating yung mga susunod na henerasyon. Kasi nakakaawa naman na ito na lang ba ang ipamamana natin sa susunod na henerasyon. Itong election na lang na ganito, na para bang ang pagturing na lamang ay pag nasasapit ang eleksyon, barangay man, o midterm o presidential election, parang piyesta. Dahil sinanay nitong mga politikong ito na pera-pera lang ang halalan. Kaya sa susunod mga nahalalan, sabi ko nga, papalapit na yung midterm election at pagpasok ng 2024 ay magpopormahan na huuli ang mga yan. Magpapapugian na huuli yan, magpapagandahan na huuli ang mga yan
sa inyong mga bayan-bayan o sa inyong mga probinsya, pili-pili rin ho ng maayos, ano? Tayo, sabi nga ho natin, package natin eh. Halimbawa tayo, butante tayo, pangkaraniwang butante tayo. Kinakampanya tayo nitong politikong ito o nitong kung sino mga emisaryo nito. Package natin ang sarili natin. Baka naman pwede pag mananalo si congressman o si governor o si mayor, baka naman pwede yung matagal na paulit-ulit na farm to market road ay magawa na ng paraan. Ano? Pag halimbawa, may mga state of the province address, may nangyayaring SOTA, state of the town address, marami ka napapakinggan na farm to market road. Pero madami pa palang wala talagang walang daan para madaling i-transport yung mga produkto ng mga kapatid nating mga magsasaka. Tayo ang pambala sa Good morning po kay Sir Joriel Agdan Austria ng Barangay Malad, Calapan City. Yan, kagaya niya sa Barangay Malad na yan. Last dating kapitan dyan ay si Kapitan Chamsim. Tapos penaltan ito ni Kapitan Hector Africa. Natapos si Kapitan Hector Africa ang kanyang tatlong termino sa pagiging barangay captain. At bumalik muli ngayong barangay at SK election. Ngayong anong ito, siya uli ang nahalal bilang barangay captain. Tama po ba ako, Sir Joriel? Pag tinignan niyo po yung ganong setup, ibig sabihin may magandang nagawa itong si Barangay Captain Hector Africa nito sa Barangay Malad. Kasi nanalo eh. Sino ba naman si Kapitan Hector Africa sa Barangay Malad? Actually, dapo nga lang po sa Barangay Malad yan. Pero, nung lumaban siya, pumalaot siya sa pagiging Barangay Captain ng Barangay Malad. Hanggang ngayon, natapos yung term, ngayon, nakabalik na naman. Kasi ganun po, tama po yung sinasabi ni Sir Giotto Julius Marasigan Kung maganda ang performance mo, pwedeng hindi ka na nga mangampanya at baka nga wala kang kalaban. Pag magandang performance mo sa barangay mo. Nag-people power one, nag-people power two. Ang buhay natin di pa rin nagbabago. Nag-people power one, nag-people power. Yun, sabi ni Sir Julius Alea Marasigan, taong bayan talaga ang mapagpasya. Hindi yung mga barangay official na yan. Anyway, tama naman po yan. Tama yan, Sir Jotu. Kasi kung sabi nga natin, preparation ito ng mga sa darating na midterm election, kasi ang isang panghahawakan dyan, baka sabihin ni Mayor, ni Congressman, o kaya ay ni Governor, na maglalaban-laban akin yung kapitan dito, less na yung aking kastusin sa barangay na ito dahil may nakuha na agad akong leader May isa na agad akong leader What if pa kung makuha yung 7 pang konsehal at saka yung SK? Ibig sabihin may 9 na akong leader sa barangay. Pero partner paring Giotto tama yan. Tama, taong bayan pa rin na mapagpasya sa lahat ng yan. mga sakit. At yan, masusubukan yan ngayong midterm election. Ano sir? Ito yung mga kaibigan natin na nakakatukoy din sa problema ng pangisdaan at sa problema ng mga mangingisda. Ng ating mga kapatid na mga magsasaka dito sa ating lalawigan. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke. Next po tayo? Next Wednesday po. Wala na po tayong oras. Lumabis po tayo. Pinayagan naman po tayong lumabis. Dahil medyo may kaunti yung problema dito sa sa station, medyo may mga technical problem. Kaya medyo na-late ho tayo ng pag-i-area pagla-live dito sa ating programang Mabuhay Mindoro. Next Wednesday po, 9 to 10. 9 to 10 a.m. Magkita-kita po ulit tayo dito sa ating programang Mabuhay Mindoro. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clerigo. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa kalikasan, sa bayan at sa mga mamamayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kanyon habang nag-aaral.
Kahit nag